Kamusta? At welcome sa ating video. Ang anime natin ngayon ay ang Date A Live Season 3, kaya naman kung fan kayo ng anime na ito ay magstay lang kayo at mag-enjoy sa panonood, simulan na natin. Nag-umpisa ang kwento kay Shido na pinapakain nila Toka ng kanilang niluto. Kaso alangan si Shido na kainin dahil kung ano-ano pinaglalagay ng mga ito, pati si Kotori ay nag-ambag na din ng rekado. Ganun pa man ay kinain pa rin ito ni Shido at nagustuhan niya. Surprisingly good. Tapos dumating si Miko at sinabing birthday niya kaya humingi ito ng halik mula sa kanila. Come on, don't be shy! Don't move! You're still the Kaguya barrier! Pinakain din nila si Miko ng sabaw at nagkunwari itong napaso para makahalik kay Shido. Tapos nainggit yung iba kaya gumaya. I think I did too for real! Why'd your ribbons just turn white? Pagkatapos ay dumating si Origami at nagbigay din ng niluto niya. Kaso mas malala ito sa niluto nila Toka. Tumunog ang alarma para sa spirit kaya agad na pinadala si Shido para maisil ito. Maya-maya ay nakita ni Shido ang isang kakaibang bahay. Nakita niya sa bubong nito ang isang babaeng maganda. Tinanong nito si Shido kung bakit siya nandoon. Kaya agad na umisip sila Kotori ng magandang isasagot at gumana naman ito. Pagkatapos nun ay nagpakilala ang babae bilang Natsumi. Tinanong nito si Shido kung maganda ba siya at sinagot naman ito ni Shido ng oo. Pinuri niya ang lahat kay Natsumi na ikinatuwa nito, pero biglang dumating ang AST kaya tinawag ni Natsumi ang kanyang angel. Pagkatapos ay nilabanan nito ang mga AST. Dahil sa isang pagsabog ay panandalian na bumalik sa original form si Natsumi at inakala nito na nakita yun ni Shido. Kaya naman nagalit ito at sinabing sisirain niya ang buhay ni Shido. Kinabukasan pagpasok ni Shido sa school ay galit sa kanya ang lahat dahil manyak daw siya. Even Toka was a victim of your heinous crimes! Jeez, at the very least next time give me a little heads up. Dumating din si Origami at pinahawak sa kanya ang siopaw nito. Naiinggit daw kasi siya dahil hindi siya minanyak ni Shido. I'm yours, Shido. Do it. Look, this is kind of a lot. Tapos noon ay dumating ang kambal na sinasabing gusto nilang gawin kay Shido ang ginawa nito sa kanila. Tuluyan ang nagpanik si Shido nang malaman na may ginawa din siya sa kanilang teacher. Matapos makatakas ay nakita niya ang isang tao na kanyang kamuka. Hinabol niya ito at naabutan sa rooftop. Umamin nito na siya ang may gawa ng lahat. Nalaman ni Shido na si Natsumi ang imposter at sinisira nito ang pagkatao niya. Tapos biglang dumating sila Toka at Origami. Sinubukan itong lokohin ni Natsumi pero hindi siya nagtagumpay dahil sobrang kilala ng dalawa si Shido. This is just unbelievable! Sobrang nainis si Natsumi kaya muli itong nagbanta na maghihiganti sa kanila bago umalis. 5 araw ang lumipas ay may natanggap silang sulat mula kay Natsumi. Laman nito ang 12 litrato at isang sulat. Ayon sa sulat ay kailangan mahulaan ni Shido kung sino ang gagayahin ni Natsumi dahil kung hindi ay isa-isang mawawala ang mga taong nasa litrato. Samantala, nagsagawa ng botohan ang mga opisyales sa DEM para tanggalin sa pwesto si Isaac. Kaya lang ay pinutol ni Ellen ang mga kamay nito dahilan para hindi ito magtagumpay. Habang sila Shido naman ay kausap si Rain at minungkahi nito na dapat makadate ni Shido ang lahat ng nasa litrato, para malaman kung sino ang impostor. Pagsamantala din itong nirelieve si Kotori sa pagiging commander. Kinabukasan ang unang makakadate ni Shido ay si Toka. Sorry, were you waiting long? Not at all. You're right on time. Let's try to shake her up a bit. Sa una ay pinagdudahan ito ni Shido at tinawag na Natsumi kaya naman nagalit ito. Buti na lang ay nauto niya ito gamit ang pagkain. Yeah, it's definitely Toka. Ang sunod niyang nakadate ay si Yoshino. Pinakain niya ito ng masarap na pancake at agad niyang nakumpirma na hindi ito impostor. Dahil sa reaksyon nito at nasagot din nito ang kanyang tanong. I think that was the real Yoshino, don't you? Well, Ang huling nakadate ni Shido ay si Yuzuru. Magkasama nilang in-enjoy ang magandang tanawin habang nag-uusap. Admiration. It's beautiful. Well, you are more beautiful. Dito ay nagsabi ito ng mga bagay na magpapatunay kung gaano nito kamahal si Shido at ang kanyang kambal na si Kaguya. The things that I love, Kaguya loves just as much. Wait, Yuzuru! Come back!
Kahit hindi natapos ang date at napag-alitan ni Katori ay alam ni Shido na hindi si Yuzuru ang impostor. Kaguya? She's gone. Kinabukasan ay nalaman nila na nawawala si Yuzuru. Pinakita sa kanila ni Rain ang kuha ng security camera ng gabing nawala ito. Yuzuru! Dito nila nakumpirma na ang angel ni Natsumi ang kumuha kay Yuzuru. I'm going to put an end to all this before anyone else disappears. Ganun pa man ay pinagpatuloy ni Shido ang paghahanap sa impostor at ang una niyang nakadate sa araw na yun ay si Katori. Kaagad niyang nakumpirma na hindi ito ang impostor nang agawin niya ang ribbon nito. Katori. Oh, crap. I'm sorry. Sunod niyang nakadate ay si Miko at hindi rin ito ang impostor. Wala rin ang impostor sa tatlong marites, hindi rin impostor ang kanilang teacher na gusto siyang papirmahin sa marriage registration. Ang huli niyang nakadate sa araw na yun ay si Kaguya na pinagmamalaki ang teknik niya sa bowling. Get ready for a comeback! And Shido's out! This is even more comfy than I thought it would. Maya-maya pa ay hindi na napigilan ni Kaguya na maging emosyonal dahil sa pagkawala ng kanyang kambal. Please, save Yuzuru. Pag-uwi ni Shido sa bahay ay nagpakita sa kanila si Natsumi para kunin ang kanyang sagot. Kaso walang maisip si Shido kaya si Yoshino na lamang ang kanyang sinagot. Sa kasamaang palad ay nagkamali siya kaya tinawagan sila ni Rain para sabihin na nawawala na rin si Yoshino at Yamabuki. 2 araw ang lumipas ay wala pa ring tamang sinagot si Shido dahil doon ay 4 na tao pa ang nawala. 1 tao na lang ang kailangan makadate ni Shido at ito si Origami. Nanood sila ng sine ng magkasama kaso minanyak lang siya nito. Pagkatapos matroma kay Origami ay nakausap ni Shido si Toka sa labas ng bahay. Kaya lang ay dahil sa tagal ng kanilang pag-uusap ay hindi nakasagot si Shido sa tanong ni Natsumi dahilan para kunin din ito si Toka. Please no, Toka! Toka! Maya-maya ay muling nagpakita si Natsumi para sabihin na gusto na nitong tapusin ang laro. Sinabi nito na babalik siya upang tanungin ulit si Shido at kung hindi niya ito masasagot ng tama ay kukunin na nito ang lahat. That's the unlucky fate of those who see my dark secret. Dahil doon ay tinawag ni Shido ang lahat ng tao na involved sa laro para makatulong sa pag-iisip ng sagot. Dito ay naisip nila na isa sa mga nawawalang tao ang impostor at wala sa kanila dahil silang mga natira ay may mga ugaling mahirap gayahin. Kaya naman naisip ni Origami na baka isang bagay ang ginaya ni Natsumi at hindi isang tao. Pagkatapos noon ay dumating na si Natsumi para kunin ang kanilang sagot. Binigyan sila nito ng 3 pagkakataon. Kaso sa di malamang dahilan ay si Yuzuru ang kanyang sinagot, dahil doon ay kinuha ni Natsumi si Origami. Matapos noon ay si Tonomachi naman ang sinagot ni Katori kaya nakuha rin si Kaguya. Alam ni Miko na siya ang susunod na kukunin kaya umiyak ito at ibinibigay kay Shido ang kanyang ipit sa buhok para daw magsilbing alaala. Dahil doon ay may na-realize si Shido at kinuha ang isang litrato. Dahil alam na niya ang sagot at ito ay si Yoshinon ang puppet ni Yoshino. You were impersonating Yoshinon, right? You're back! Yuzuru! Oh, thank goodness. You all look okay. Pagkatapos maibalik ang lahat ay kinausap ni Shido si Natsumi pero iba na ang hitsura nito. Dahil nakita nila ang tunay nitong anyo ay muli na naman itong nagalit at ginawang bata ang mga babae bago tumakas. Huh? Kinabukasan ay disaster ang ganap sa bahay nila Shido dahil sa mga batang babae. Isn't that my candy you're about to eat? Everybody listen! I need all of you to calm down right this second! Shin? Reina! Thank goodness! Samantala, muling nasa Japan sila Isaac at Ellen para tugisin si Natsumi. Habang si Shido naman ay sinundan ng mga bata sa school, akala tuloy ng mga classmates niya marami siyang anak. I'm so happy to meet some of Papa's friends. Hold up, Papa? No, don't come on everyone, let's get you back home now! Dahil doon ay umuwi na lang siya ng bahay, pero ginugulo sila ni Natsumi sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang mga damit. Come on! Shin, do you copy? Reina, help! Habang si Natsumi naman ay hinabol ng mga alagad ni Isaac, naabutan siya ng mga ito kaya wala na siyang nagawa kundi lumaban. Well, no difference to me. Ginawa niya ring bata si Ellen pero napinsala pa rin siya nito ng matindi. I must have
I've missed your vitals. Nang tatapusin na ni Ellen si Natsumi ay dumating si Shido kasama ang maliliit na spirit. Are you okay? We'll patch you up in no time. Mikyo! Pagkatapos ng laban ay matagumpay nilang nailigtas si Natsumi. Samantala, binabalak ng mga opisyales sa DEM na ibagsak ang kanilang mga satellite sa lugar kung nasaan si Isaac, habang si Origami naman ay tinutugis ng mga alagad ni Isaac. Si Shido naman ay sinusubukan na kausapin ang lumiit na si Natsumi. Dito nalaman ni Shido na sobrang insecure pala ito sa tunay nitong hitsura, kaya nito itinatago at ayaw na nakikita ng iba. Maya-maya ay nakaisip ng paraan si Shido para ma-appreciate ni Natsumi ang tunay niyang hitsura. What's this? Nagawa nilang makumbinsi si Natsumi sa kanilang plano na ultimate makeover para dito. You really ought to be taking better care of your gorgeous skin. I'm all finished. How is it, Natsumi? Natsumi, watch out! Habang nangyayari yun ay patuloy pa rin ang pagtugis ng mga alagad ni Isaac kay Origami, pero sa pagkakataong ito ay kasama na si Ellen. Inaalok nito si Origami na magtrabaho kay Isaac kapalit ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Agad namang pumayag si Origami sa alok nito. Samantala, nakabalik na sila Shido sa airship. Binabalak ni Natsumi na alamin kung bakit sobrang bait sa kanya ng lahat sa kabila ng kanyang ginawa. Lumabas siya at ginaya si Katori para gawin ang kanyang binabalak. Lumapit siya sa iba at nagsalita ng masama tungkol sa maliit na Natsumi. Pero nagtaka lamang ang mga ito dahil ang alam nila ay mabait si Katori kay Natsumi. Tapos pinagtanggol ng mga ito si Natsumi. Hindi niya inaasahan ang nangyari kaya siya napatakbo at nakasalubong si Shido. Dito nalaman niya kung gaano ito nag-aalala sa kanya. Naging emosyonal si Natsumi at nag-anyong lollipop na dinampot naman ni Shido na walang ideya kung saan siya pumunta. Nakarating na kay Shido ang pagtakas ni Natsumi kaya nagmadali itong umalis para maghanap. Una siyang naghanap sa kanilang bahay pero si Ellen ang kanyang naabutan. Gusto nitong kunin sa kanya si Natsumi pero biglang may tumawag dito at umalis. Sa airship naman ay nakita na nila ang pabagsak na satellite ng DEM na agad nilang sinabi kay Shido. Pinagpatuloy ni Shido ang paghahanap kay Natsumi. Please! Natsumi! Habang sa airship naman ay sinubukan nila na pasabugin ang satellite pero nabigo sila dahil matindi ang depensa nito. Wala nang nagawa si Katori kundi gamitin ang sariling spirit power. And away we go. Gungnir! Tagumpay niya itong napasabog kaso nalaman nila na hindi pala ito nag-iisa. Sa kasamaang palad ay hindi na kinaya pa ng katawan ni Katori. Kaya sinabihan na lang nito si Shido na itigil na ang paghahanap at magtago na lang sa shelter. Kaya lang ay hindi ito nakinig. Dahil sa nangyari ay nag-volunteer na ang ibang spirit para tumulong. Kotori said that you were in a bit of trouble, so we had her send us. Nagtulungan ang mga spirit na pigilan ang pabagsak na satellite sa syudad, kaso biglang dumating ang mga alagad ng DEM para pigilan sila. Habang si Natsumi naman na nasa bulsa ni Shido ay pinapanood lang ang nangyayaring laban, pero hindi na ito nakatiis nang malagay na sa panganib ang buhay ni Shido. Natsumi! Tinulungan sila ni Natsumi at ginawang pinyata ang satellite, kaso hindi pa rin nila masira ang depensa nito. Dahil doon ay si Natsumi naman ang sumubok at nagtagumpay ito, umulan ng candy sa buong syudad at pinasalamatan ni Shido ang lahat pati si Natsumi. Dito na naging emosyonal si Natsumi at humingi ng tawad sa kanyang mga nagawa. I'm so sorry. Darling, whatever you're doing is making Natsumi cry a lot. What? I wasn't teasing anyone to begin with! Pagkatapos nun ay nagpasil na si Natsumi kay Shido. No one thought it was a good idea to warn me my armor would disappear? Maya-maya ay tumawag ulit si Katori para sabihin na may pabagsak na naman sa syudad. Naghanda ang lahat pero biglang may nagpasabog sa missile. Nagulat si Shido nang makita niya ang may gawa ng pagsabog. Sunod ay pinakita ang nangyari 5 years ago. Pag-uwi ni Origami mula sa school ay naabutan nitong nasusunog ang kanilang lugar, kaya agad nitong hinanap ang kanyang mga magulang. Kaso nang makita na niya ito ay siya namang pagtama ng malakas na spirit power sa kanilang direksyon.
Sobrang kalungkutan at galit ang naramdaman ni Origami. Isinumpa nito na tatapusin niya ang spirit na may gawa ng nangyari. Habang si Shido naman ay gumising na hawak na ang siopaw ni Natsumi. He's a perv. No, I'm not! Sa klase ay nalaman ni Shido na nag-transfer ng school si Origami. Gustong malaman ni Shido ang dahilan kaya gumawa siya ng palusot para makaalis. Habang si Yoshino naman ay niyaya si Natsumi na mamasyal sa syudad, pinuntahan ni Shido si Origami sa apartment nito, kaso nang pumasok siya sa loob ay may dumukot sa kanya. Paggising niya ay nasa isang silid na siya kasama ni Origami at gusto siyang painumin nito gamit ang bibig. Dito ay sinabi sa kanya ni Origami ang balak nitong pagtapos sa mga spirit. Sinubukan itong pigilan ni Shido pero hindi ito nakinig. Pag-uwi nila Toka galing sa school ay naabutan nilang nasa tapat ng kanilang bahay si Miko. Tinatanong nito kung nasaan si Shido nang biglang tumunog ang alarm para sa spirit. Dumating si Origami at sinabing siya ang nag-activate ng alarm para mas madali niyang magawa ang kanyang plano. Tapos inatake sila nito. Sinubukan itong kausapin ni Toka pero walang epekto. Kaya wala na silang nagawa kundi ang lumaban. Pinapanood nila Katori ang laban mula sa airship. Balak nitong tulungan sila Toka nang bigla itong makatanggap ng atake mula sa ibang airship. Si Ellen ang sakay ng airship at misyon nito na pigilan silang makialam sa laban ni Origami. Gumanti sila ng atake pero madali lang ito na ilagan. You're kidding me! Pero kahit ganun ay tuloy lang ang laban. Oh man, you've really done it now! Prepare counterattack! Fire! Samantala, panay pa rin ang sigaw ni Shido na humihingi ng tulong. Nagulat siya nang muling makita si Origami at tinawanan pa siya nito. What's with you? Sunod ay biglang sumulpot si Yoshino. Inawat nito ang tumatawang si Origami na naging si Natsumi. Kinuwento ng dalawa na habang naglalakad ay nakita nila si Origami na dala si Shido. Kaya sinundan nila ito. Nakatakas si Shido sa tulong ng dalawa. Sa nangyayaring laban naman ay bagsak na ang mga spirit at si Toka na lamang ang natitira. Yuzuru! Nagawang magamit ni Toka ang kanyang buong lakas at ginamit ito para labanan si Origami. Bumigay ang combat suit na suot ni Origami dahilan para matalo ito kay Toka. Matapos nun ay nagpakita ang Phantom kay Origami at nag-alok ng kapangyarihan na agad naman itong tinanggap. It shall be yours. Habang si Toka naman ay pinuntahan ang mga kasama para tignan ang lagay nito. Miku, you're actually awake, aren't you? I promise I'll pay you both back in whatever way you'd like! Maya-maya ay dumating si Origami na isa ng spirit. Naramdaman ni Toka ang taglay nitong lakas kaya pinaalis niya ang mga sugatang kasama at hinarap ito ng mag-isa. Nahihirapan si Toka na kalabanin ito kaya ginamit na niya ang kanyang buong lakas, handa nang tapusin ng dalawa ang isa't isa nang biglang dumating si Shido at pinigilan ito. Shido! Dahil doon ay napilitang umatras si Origami. Pagkatapos nun ay dinala ni Shido sila Toka sa pagamutan. Dito ay ginamit ni Miko ang kanyang kapangyarihang magpawala ng sakit. Pain is fading away. This song's especially for pain relief. Sunod ay dinala ni Shido si Toka sa gilid para maisil ulit gamit ang halik, kaso hindi natuloy kasi may mga marites, habang si Origami naman ay pinuntahan si Kurumi. I have to admit, I'm pretty impressed that you were able to find me. Gusto ni Origami na gamitin ni Kurumi ang kapangyarihan nito sa kanya, para makabalik siya sa nakaraan at mapigilan ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Pumayag si Kurumi sa gusto ni Origami. Pagbalik sa nakaraan ay agad niyang hinanap ang Phantom at nang makita na niya ito ay hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Sunod-sunod niya itong sinugod at hindi na binigyan pa ng pagkakataong magsalita. Sinabi ni Origami sa Phantom na ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng aking mga magulang, pero itinanggi ito ng Phantom na sobrang ikinagalit ni Origami. Ginamit nito ang buo niyang lakas para tapusin ang Phantom, pero hindi man lang ito nagalusan sa kanyang pag-atake.
Matapos noon ay umalis na ang Phantom, sunod ay napatingin si Origami sa kinatatayuan ng kanyang mga magulang. Pero nagulat siya dahil doon pala tumama ang pinakawalan niyang spirit power. Dito niya na-realize na siya pala ang tumapos sa sarili niyang mga magulang at hindi ang Phantom. Matapos noon ay bumalik na si Origami sa kasalukuyan, pero naka-inverse form na ito at inatake ang hospital kung nasaan sila Shido. Tuluyan ang kinain ng negatibong damdamin si Origami at wala na ito sa sarili. Nagulat sila Shido nang makita ito at nag-decide na gumawa ng paraan. Ang plano ay tulungan na makalapit si Shido kay Origami para makausap niya ito at maisil. Kaso biglang sumulpot si Ellen na gusto silang pigilan. It's a pleasure to see you again, Shido Itsuka. Pero kahit na ganon ay nagawa pa ring makalapit ni Shido kay Origami, kaya lang ay hindi na ito nakikinig sa kanyang mga sinasabi. Pagkatapos nun ay dumating sila Katori para tumulong, kaso inatake ito ni Origami. Sunod ay si Kurumi naman ang dumating at sinabing walang epekto ang ginagawa ni Shido. Tapos nilabas nito ang kanyang angel at pinadala si Shido sa nakaraan. Kurumi? Sunod ay biglang narinig ni Shido ang boses ni Kurumi sa kanyang isip at pinaliwanag nito ang lahat pati na rin ang pagbalik ni Origami sa nakaraan. Gusto ni Kurumi na baguhin ni Shido ang nangyari. Pagkatapos nun ay una niyang pinuntahan ang kanilang bahay. Kaso nakita siya ng kapitbahay kaya ginamit niya ang kapangyarihan ni Natsumi para magbagong anyo bilang ang 10 years old na Shido. Pagkatapos nun ay may naganap na pagsabog. Nang pinuntahan ito ni Shido ay nakita niya ang sarili at ganun din ang pakikipaglaban ni Origami sa Phantom. Origami! Stop this! Nabigong mapigilan ni Shido si Origami kaya natuloy pa rin ang masamang mangyayari. Someday, I'll kill you! Dahil sa awa kay Origami ay niyakap at kinausap ito ni Shido. Pero sa kabila ng ginawa ni Shido ay determinado pa rin ito na tapusin ang spirit. Bukod doon ay ipinangako rin ito na hindi na siya muli pang ngingiti o iiyak. Dito nila Shido at Kurumi na-realize na nakaapekto ang kanilang ginawa sa pag-uugali ni Origami. Ganun pa man ay nagdesisyon sila na muling subukan. Inutusan ni Kurumi si Shido na hanapin ang mas batang Kurumi at muling magpabalik sa nakaraan. Well, lucky me. Come to me! Stop kill! It appears your time is now! I wish you the best of luck, stranger. Sa pangalawang pagkakataon ay iba na ang ginawa ni Shido. Hinanap niya ang batang Katori na nakatakdang gawing spirit ng Phantom sa oras na yun. Kinausap ni Shido ang Phantom at nagulat dahil nag-anyong tao ito. Sunod ay pinilit niya itong kumbinsihin na umalis sa lugar, pero hindi ito pumayag at muling lumipad. Desperado na si Shido at wala nang siyang pagpipilian, kaya pinuntahan niya ang mga magulang ni Origami at iniligtas ito. I did it. Pagkatapos ng nangyari ay bigla siyang nagising sa kanyang kwarto. Was I able to save them? Origami. Tapos dumating si Katori na niyakap ni Shido sa tuwa dahil ligtas ito. What a relief. What the heck? What's happening? Pagpasok sa school ay nalaman niya na hindi na niya ka-schoolmate si Origami. Pag-uwi sa bahay ay malungkot pa rin si Shido sa nalaman kaya gumawa ng paraan yung tatlo para paligayahin ito. Yeah, boy. What kind of outfits are those? Hatsumi! Was this your idea? Sunod ay nalaman ni Shido kay Katori na may umiiral na inverse spirit sa panahong yun na tinatawag nilang Spirit Hunter. Origami. Isang araw ay nagulat si Shido nang mag-transfer sa kanilang school si Origami. I'm Origami Tobiichi. Agad niya itong sinabi kay Katori at dito nalaman ni Shido na dating AST rin pala ito. Dahil doon ay niyaya niya si Origami sa rooftop para makausap. Gusto niyang malaman kung bakit sumapi pa rin ito sa AST sa kabila ng kanyang ginawa. Nalaman niya kay Origami na namatay pala siya sa pagliligtas sa mga magulang nito. Nagtataka ito dahil kamukha ni Shido ang taong yun kaya sinabi na lang niya na magkapatid sila. Dahil doon ay nagpasalamat ito sa kanya at nag-sorry. Sunod niyang nalaman na namatay pa rin pala ang mga magulang ni Origami sa isang aksidente isang taon matapos niya itong iligtas. Tapos tinanong niya ito kung bakit sumali sa AST. Lumalabas na ang dahilan nito ay ang kanyang pagkamatay matapos iligtas ang mga magulang ni Origami.
Tapos nung tumunog na ang bell kaya niyaya na lang niya ito sa isang date para makausap ulit. Bago mag-uwian ay muling pumunta si Shido sa rooftop at nakatulog. Paggising niya ay nasa mga hita na siya ni Kurumi. Dito ay nalaman ni Shido na naaalala rin ni Kurumi ang lahat sa dating timeline. Samantala, hindi rin umuwi kaagad si Origami dahil hinahanap nito ang nawawalang ipit niya. Nakita nito sila Shido sa rooftop habang nag-uusap at bigla itong nawala sa sarili at naging inverse spirit. I will kill you. No, Kurumi! Bumalik lang ito sa dati nang inakala nitong natapos na niya si Kurumi. Tapos bigla nitong naalala ang date nila ni Shido kaya tumakbo ito sa sobrang kilig. Pag-uwi sa bahay ay sinabi na ni Shido kay Rain at Katori ang ginawa nila ni Kurumi at pinaniwalaan naman siya nito. Ayon kay Rain ay maaari pa ring maibalik ang alaala ni Origami mula sa orihinal na mundo, na sadyang kinalimutan ng kanyang utak bilang depensa sa masakit na katotohanan. Kaso dahil doon ay nawawala ito sa sarili sa tuwing magiging spirit ito at nagiging inverse. Kaya naman inutusan nila si Shido na makipag-date kay Origami para maisil ito, habang si Origami naman ay kinikilig pa rin sa mangyayaring date nila ni Shido. Dumating na ang araw ng date, kaso hindi sinusunod ni Shido ang mga sinasabi ni Katori, dahil gusto niyang maibalik ang totoong Origami gamit ang mga bagay na gusto nito. Pero sa hindi inaasahan ay kusang lumalabas ang totoong ugali ni Origami sa lahat ng kanilang ginagawa. Sorry, bathroom break. I'll be right back. Hey, what you doing? What are you doing? Ilang oras pa ang lumipas ay handa ng halikan ni Shido si Origami, kaso nag-alangan ito at umatras dahilan para mahulog si Origami sa bangin. Nagawa naman itong mailigtas ni Shido pero nasugatan siya sa proseso na agad na naghilom dahil sa kanyang spirit power. Kaso lang ay nakita yun ni Origami kaya lumabas ang pagiging spirit nito. Naramdaman nila Toka ang nangyayari mula sa kanilang kinatatayuan. Habang si Shido naman ay pilit na lumalapit kay Origami. Dahil doon ay lumapit ang airship para tulungan si Shido. Kaso inatake ito ni Origami. Tapos dumating na sila Toka para tulungan si Shido. So this time it's finally my turn to help you. Habang si Origami naman ay nakaharap ang sarili na puno ng negatibong emosyon sa kanyang isipan, naalala na rin niya ang masakit na katotohanan. Samantala, nagtutulungan ang mga spirit na mapalapit si Shido kay Origami. No, let me in there! Malapit ng lamunin ng negatibong emosyon si Origami pero buti na lang ay dumating na si Shido. Thank you, Shido. Pagkatapos noon ay ginawa na ni Shido ang nararapat at binigyan ng matamis na halik si Origami. Nagtagumpay si Shido na maisil si Origami at bukod doon ay nakaligtas ang mga sakay ng airship. Kinabukasan sa school ay bumalik na ang dating Origami na manyak. Ilang araw ang lumipas ay napansin nilang kakaiba ang mga kinikilos ni Shido at bigla na lang itong bumagsak. Shido! Pagdating nila sa airship ay sinabi sa kanila ni Rain at Katori na ang nangyayari kay Shido ay dulot ng umaapaw na spirit power sa katawan nito. Kapag hindi nila ito naagapan ay maaari itong mawala sa sarili at magdulot ng napakalaking pagkawasak. Ganun pa man ay kailangan lamang mahalikan ng mga spirit si Shido para mabawasan ang umaapaw na enerhiya. Pero ang deadline ay hanggang hating gabi lamang. Tapos noon ay nalaman nila na tumakas si Shido, na sa mga oras na yun ay dinidiskartehan si Ellen. Till we meet again. Ciao. Oh, hey Toka, Kotori, everyone. Pinaliwanag nila kay Shido na dapat nila itong mahalikan at pumayag naman ito, pero may kondisyon na dapat ay maakit siya ng mga spirit. Tapos lumipad na si Shido palayo. Pagbalik ni Shido ay nakahanda na ang lahat at suot ang kanilang mga swimsuit. Dito ay isa-isa nilang aakitin si Shido sa tulong ng mga tao sa airship. Do we have any volunteers to go first? Ang unang sumalang ay ang kambal. Ginamitan nila si Shido ng ipit siopaw technique, kaso lang hindi yun umepekto, kaya naman gumamit na lang sila ng ibang technique. Nagtagumpay ang kambal na patayuin ang pototoy ni Shido. Tapos nun ay si Natsumi naman ang sumubok. Ginamit niya ang kanyang spirit power at nagbago ng anyo.
Kaso bigla siyang bumalik sa dati dahilan para matanggal ang suot niya kaya nagtagumpay rin ito. Ang sumunod ay si Yoshino na ganun din ang resulta. Kinagabihan ay nag-iba na ang venue at si Katori naman ang sumubok. Kaagad nitong naakit si Shido kasi tinawag siyang Oni-chan. Sunod ay si Miku na sobrang bilis lang naakit si Shido kaya nabitin. Habang si Origami naman ay naglagay ng gamot sa inumin ni Shido. Kaso nagkapalit sila kaya siya ang nakainom ng may gamot. I love you so much that I hardly even know what to do. Ang pinakahuling sumalang ay si Toka. Kaso hindi natuloy dahil nawala na sa sarili si Shido. Lumipad ito palabas ng gusali kaya hinabol nila ito. Dumating si Kurumi at tumulong na pigilan si Shido. Kaya nagkaroon sila ng pagkakataon na lumapit at halikan ito. Wala na silang oras at sinusubukan pa rin lumaban ni Shido. Kaya hinarap na ito ni Toka sa isang seryosong laban. Matapos nun ay tagumpay na nahalikan ni Toka si Shido. All done, Shido. Tasty, right? Yeah, it is.